Kuya Bong, Oo. nag-chat ngayon si Ate Clarissa. Sabi niya, tinatanong niya kung pumasok ka na. Sabi ko, nandito ka na dumating. At tanong niya, kung pwede daw ba siya ang mag-call. Ayaw ko munang makausap muna. Bakit? Hindi muna. Susunod na lang. Sa akin naman po, ang nakita ko, nung doon sila sa lamesa, nakaganon yung dalawang kamila magkahawak. Si Kuya Bong doon, si Ate Maylin dito. Tapos parang nagbibiruan, sabi ni Kuya Bong, parang gaganunin sana yung... Nakita ko silang dalawa, si Kuya Bong, tapos si Ate Maylin. Kasama sila dun sa labas. Tapos sobrang dikit yung gumagano siya. Sinong gumaganyan? Kuya Bong po, kaya. Ayaw makipag-usap? Ayaw po. Ayun, parang mag-iwalay na tayo. Kaya sabi ko sa'yo. Baka samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya lang maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Ngayon, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun, for today's video po, ay gawan po natin na reaction itong update dito sa ating klabong. At sa update nga po ng ating klabong ay nagkaroon po ng kaunting hindi magandang pagkakaunawan itong ating klabong. Dahil nga po dito sa nabuksang issue tungkol doon sa nangyari sa bagitan ni Ate Maylin at nitong si Kuya Bong nung birthday ng ating minamahal na si Ka-Business. Kung tutuusin guys, itong isyong ito ay hindi na dapat ipapaalam nila Ka-Business dito kay Ate Clarissa. At hindi na rin ito planong i-vlog ni Ka-Business. Kaya nga lang nitong Webes sa vlog ni Ka-Business ay gustong tumawag nito si Ate Clarissa dito kay Kuya Bong. At nagtaka nga po itong si Mrs. Ka-Business kung bakit ayaw kausapin nito si Kuya Bong si Ate Clarissa. Kumbaga first time na mangyari ito. Kaya ang ginawa ni Mrs. Ka-Business ay ipinaon kay Papa Dins ang camera upang ma-vlog ang pangyayaring ito. Dahil sa pag-aakala ni Mrs. Ka-Business na may tampuhan itong dalawa ni Kuya Bong. Narito po panoodin natin yung video. Kuya Bong, Oo. nag-chat ngayon si Ate Clarissa. Sabi niya, tinatanong niya kung pumasok ka na. Sabi ko, nandito ka na dumating. At tanong niya, kung pwede daw ba siya ang mag-call. Ayaw ko munang makausap muna. Bakit? Hindi muna. Susunod na lang. Ba't bigla-bigla yata ang ayaw mo siya makausap? Ayaw ko ma-share muna eh. Nagtataka lang ako, Kuya Bong, bakit ayaw mo kayo mag-usap sa
Dati-rate, di ba, excited ka makausap si Ate Clarissa. Tapos ngayon bigla nung nagkaganyan ka. Ano ba nangyayari? Wala naman, te. Kama ano sa tenga sa'yo, mani. Maano? Maayaw masermonan eh. Bakit ka naman sinisermonan? Kunti lang na, pag may atraso, ganyan, may kasalanan. Nagtakas talaga si Mrs. Ka-Business dito dahil first time na nangyari ito na ayaw talagang kausapin itong si Kuya Bong si Ate Clarissa. At ang dahilan niya po ni Kuya Bong dito na paulit-ulit na sinabi ay ayaw niya masermonan. Siyempre, hindi dun tumali itong si Mrs. Ka-Business. Kaya sinabi niya ito kay Ka-Business. At maging si Ka-Business nga po ay nagtaka dito. Dahil dati-dati nga ay hindi ito umuwi si Kuya Bong nang hindi nakakausap si Ate Clarissa. At lagi itong excited na makausap itong si Ate Clarissa. Pero sa pagkakataong ito ay talagang ayaw niyang makausap si Ate Clarissa. At yun nga, dahil sa pagtataka nilang yun ay minabuti ni Ka-Business na kausapin itong si Ate Clarissa para alamin kung ano ba yung iba pang dahilan kung bakit ayaw siyang kausapin ni Kuya Bong. Ito, ituloy po natin yung video. O, nagpa-camera ako kanina kay Bong pa kasi tinawag ko si Bong. Kinausap ko siya rito kanina. Ayaw niya mo na kausap. Medyo ano yan ha, tawag na ito, mapapaisip man. Oo, nakataka nga ako eh. Ako napapaisip pero naku baka nagdamdam naman ito si Ate Clarissa. Tawagan mo nga. Tawagan natin si Bong. Yan natin. Hello po, ate. Hello, Ate Cla. Bakit po hindi nyo makipag-usap? Yun nga ang hindi namin maintindihan eh. Kararating ko lang kasi ang kausap niya kanina si Mrs. Ka-Business. Nakakapagtaka talaga kasi dati-rati hindi nga yan makauwi, hindi yan makaalis dito, hindi yan umuwi ng bahay niya nang hindi kanya nakakausap. Dito guys, may pinagtapat si Ate Clarissa sa una-unahan ng video. May pinagtapat si Ate Clarissa kung bakit nabuksan yung tungkol dun sa issue na nangyari nga dun sa birthday ni Ka-Business. Tuloy po natin yung video. Okay lang ba na may sama ko ito sa vlog para sa update ng Klabong? Kung okay lang po, kung hindi naman ay ano naman, walang problema. So yun ayun so naka-vlog na tayo. Mga business naming minamahal, mapagpalang araw sa ating lahat. Kaya update po tayo sa ating Klabong. Nagulat ako, Sabado ng gabi, nasa bahay siya. Talaga? Ang usapan natin, hindi ko pa Dito na po sasabihin ni Ate Clarissa yung ipinagtapat sa kanya ni Kuya Bong. hapon. Sabi ko, linggo ka na lang pumunta hanggang Lunes sana. Kasi nga, din ko. Tapos nanay ko, maya-maya, kasi tinagpuhan ko ng linggo. Tumatawag nanay ko, sabi ko, Nay, bakit? Dito si Bong. Anong ginagawa mo dyan? Ang usapan natin. Linggo ka ba? Sabi niya, humihingi lang ako ng sorry. Sabi ko, saan ang ginawa mo? Siyempre, nag-isip ako, ang ginawa mo, bakit nangingi ka ng sorry sa akin? Oo. Yung pala, alam ko may nasita niyo siya sa ginawa ni, niyakap yata siya Na? ni Ate Maylin. Yung birthday ko. Ano yung birthday ko? Napansin kasi ni ate mo na parang masyado silang madikit ni Maylin 1, no? Ito guys, ngayon pa lang ililinaw ko na ito guys, kaya hindi plenano ni Mr. and Mrs. Ka-Business na sabihin pa kay Ate Clarissa. Kasi nga, napagsabihan na ni Mrs. Ka-Business itong si Kuya Bong at si Ate Maylin tungkol dito sa issue na ito. At ang isa sa dahilan kung bakit hindi din nila ito sinabi kay Ate Clarissa o hindi na nila plenano sabihin ay para iwas na rin doon sa posibleng maging problema nga nito. Kaya nga yun, sa hindi inaasahan dahil siguro nag-guilty itong si Kuya Bong dahil napagsabihan siya ni
Mrs. Ka-Business. Pero naisip niya na baka sabihin din ni Mrs. Ka-Business kay Ate Clarissa yung pangyayari ay inuunahan na niya. Nabanggit din naman dito ni Ate Clarissa na sinabi ni Kuya Bong na kaysa pa nga daw sa iba manggaling ay siya na yung magsasabi. Ito, ituloy po natin. So ngayon, siyempre, ito si ate mo, umiral yung pagiging ate. Sinita siya ni ate mo, Pauwi na kami. nasa sasakyan na kami, yung kami-kami na lang. Kasi ganito yon. Ang sinabi sa akin, Sino yung nagsabi siya, tuntuhin na natin. sila yung 3M. Okay. Nakita nila na sa isang upuan, kasi magkatabi sila ng table. Ang napansin nila, yun nga, parang magkalapit silang dalawa ni Maylin sa upuan. Sandali po pakitawag kung sino yung M na nagsabi para hindi manggaling sa iyo. Yun, malinaw po na 3M ang nagsabi kay Mrs. Ka-Business kung bakit niya nalaman na yun nga, yung mga pangyayari noon about kay Ate Maylin at kay Kuya Bong nung birthday party nga po ni Ka-Business. Baga, ang 3M ang nagsumbong o nagsabi kay Mrs. Ka-Business. Actually, kuya, si Bong ang nagkwento sa akin. Kaya Okay, so ano yung kwento sa ni Kuya Bong Sabi ni Bong, Atikla? mas maganda daw na sa kanya manggaling kasi baka daw ikwento nga ni ate, ka-business, sa akin. So magaling daw ako. Tika, ang tanong, may kinento ba si ate mo sa iyo? Wala, oh. Ano ba yung dapat sabihin? Okay naman po yung ginawa niya kasi isipin mo, alam niya yung istorya, pumunta siya doon para lang humingi ng sorry. Naman, di ba, na wala naman, tapos pinento niya lang kasi daw po, nasa labas sila. Sabi ko, bakit? Lumabas sila ni Maylin. Batay kay Bong yan. Ang naunang nasa labas si Maylin. Okay? Gagano'n yata. Okay. lumabas Naninigarilyo. sila. O sige, naninigarilyo. Nainitan siya. Opo, so lumabas siya doon. Bigla na lang daw po, lumapit si Maylin at niyakap siya. Hindi nga daw niya niyakap. Bigla na lang daw pong yumakap. Batay kay Bong, niyakap siya ni Maylin, nagulat siya. Pero kailangan pa rin natin dito malaman yung side ni Maylin. Ba yung nagkwento sa iyo, dalawang M? Yung si M1, ay si M2 at saka si M3, sila ba yung nagkwento sa iyo? Opo, sila Bali, tatlo naman talaga kami nakakita ng kuya. Tatlo? Kami Sino tatlong tas- M. tatlong M? Opo. Talaga naman. Pero bukod sa tatlong M, guys, ay nabanggit din ni Ate Clarissa na nakita din ng nanay niya yung sinasabing isa doon sa naging issue. Ito guys, panoodin natin. Okay, so ano nangyari? Andito si Ate Clarissa Sa- Naririnig kayo? At saka Ay. naka-vlog tayo ha? Ay, Ate Clarissa. Hello? Sa akin naman po, ang nakita ko, nung doon sila sa lamesa, nakaganon yung dalawang kamila magkahawak. Si Kuya Bong doon, si Ate Maylin dito. Tapos parang nagbibiruan, sabi ni Kuya Bong, parang gaganunin sana yung Dede. Dede. Mm. oh, yun. Yun yung nakita ko. Mm. Tapos, ito naman, iba din yung nakita niya. Ang nakita ko kasi, nung nandun po tayo sa loob, di ba ate, inutusan mo kami na bumili ng tubig kasi ubos na. Nakita ko silang dalawa, si Kuya Bong, tapos si Ate Maylin. Kasama sila dun sa labas. Tapos sobrang dikit yung gumagano siya. Sinong gumaganyan? Kuya Bong po. Kaya, Kay Maylin. Si Bong kasi, pagka alam niyang malapit sa kanya yung tao, talagang gumaganon yan. Mapababae, mapalalaki. So ano ang ibig ko sabihin? Maaring yung sinabi niya na niyakap siya ni Maylin, ay hindi ako naniniwala. Bagaman hindi pa natin nakakausap si Maylin, maaring siya ang yumakap kay Maylin. Totoo yan guys, mapapansin natin kay Kuya Bong na mahilig siyang yumakap. Pero ang nakita ko lang naman na lagi niya niyayakap ay yung mga kapatid niyang kagwang at saka si Ka-Business. Pero parang hindi ko naman siya nakitang lagi yumayakap sa mga babae. Pero yun guys, alam naman natin na si Kuya Bong ay hindi ganun, hindi katulad natin yung pag-iisip.
Kaya ang tingin ko dito guys ay yung mga ganong mga bagay ay para kay Kuya Bong ay wala lang yon. Kumbaga wala lang. Hindi, walang mali siya. Walang mali siya yung ganong mga kinikilos niya. Ito ba, tuloyin natin. Batay sa aking pagkakilala kay Kuya Bong. Pero itatanong natin at tityakin ko naman na yung magiging sagot ni Ate Maylin ay totoo. Dito mapapansin na natin yung nararamdamang inis nito si Ate Clarissa. No? Ate Clarissa, inihingi ko yung iyong lawak ng pangunawa, ha? At Hindi ko mapigilan, sorry po. oo. Yung iyo Nasa ko lang siya, sinampa ko na siya. Business si ate, kay Maylin. At ang akin lang po, si Ate Maylin yung mas may isip kay Bong. Kung alam niyang ganong kalamping si Bong, ikaw na yung lumayo. Kasi alam mo naman kung may girlfriend na yan, di ba? At may maraming manonood. Una ko naman, papanood ko po yan kung malibawang na bloodman. Matutuwa ba siya? patungkol dun sa sinabi mo na si Maylin ay mas higit na may isip kay Bong at si Bong ay mayroon ng girlfriend, dapat siya na lang ang gumawa ng paraan para umiwas, ay totoo at tama po yung inyong sinasabi, Ate Clarissa. At agree ako doon. Totoo yun guys. Dahil nga sa alam natin na si Kuya Bong ay hindi naman ganun ka lawak yung pag-iisip o ika nga ni ka-business ay may pagkakulang-kulang dahil nga napag-iwanan ito ng panahon. Kumbaga, kung ikay islalambingin ka nito si Kuya Bong, alam mo naman na meron kayong nakaraan ito si Kuya Bong. At alam mo na rin na may girlfriend yan si Kuya Bong. Dapat ikaw na yung iiwas. Ikaw na yung iiwas na kung lalambing ka nito si Kuya Bong. Pero, syempre, yun ay kung totoo yung mga nangyaring mga harutan na sinasabi nga nitong 3M. Itong mga nakita nila. Yun ay, syempre, hindi pa natin alam kung ano yung panig ni Ate Maylin sa mga oras na to. Kaya hindi po tayo pwede mag-judge. Pero kung sabi ko nga, kung totoo yun, kung totoo yung nangyari, ay dapat ay kung sino yung may sapat na pag-iisip, ay siya na lang yung umiwas. Tuloy po natin. Tsaka mali yun, may girlfriend ka, bakit makikipag-holding hands ka? Tama. Kanya, di ba? At saka mali. Ex mo na yun eh. Maling gawain. Ganito rin yan pa. Nung sinabi nga nila sa akin na nagkaroon ng may holding hands, kinausap ko rin si Maylin, alam ni Ate Maylin yun. Yun. Mismo rin si Ate Maylin, sinabihan ko siya. Sabi ko, Ate Maylin, bakit nakipag-holding hands ka daw kay Bong? Ganun ko siya. Sabi ko, huwag mong ulitin yan. Kasi, napakapangit tignan. At hindi naman kayo mag-boyfriend, di ba? Tsaka may girlfriend yung tao, paano kung may nakakita sa inyo na nagkakapag-holding hands kayo? O di ba, pare-parehas kayong sisira? Tama. Kaya sinabihan ko siya, ayoko nang mauulit yun. Bong! Kasabi ka raw ni Ate Cla. Bong! Ito guys, part 2 na ito nung pag-uusap na yun. Pero iisang araw po ito. Part 2 na po ito. Kahit saglit lang, Bong! Hindi naman nakapag-usap kayo, nakikipag-break down sa'yo. Kung mapansin natin dito guys, ayaw talaga ni Kuya Bong na makipag-usap kay Ate Clarissa. Tikla, ayaw! Ayaw po. Ayaw? Bom! Ayaw mo, sandali mo. Ha? Bang! Bakit? Di mo na. Ayaw makipag-usap? Sa puntong ito magagalit na ng todo si Ate Clarissa. Parang mag-iwalay na tayo. Sinasabi ko sa'yo. Narinig mo yun? O sabi na mo na. Sandali lang naman eh. O, ano yan? Mabilis na yan. Wala yung ipaglupan sa'yo ngayon. Hindi naman eh. Mag-iwalay na tayo ngayon. Dito sumabog na si Ate Clarissa. Sumabog na yung kanya sama ng loob. Hindi naman sa ganon. Ituloy ko na yan ha. Mag-iwalay na tayo yan ha. Hindi naman sa ganon. Huwag na tayo. Ayaw mo di ba makipag-usap?
Ba? Anong ginawa ko sa'yo? Ba't ganyan ka sa akin? Wala naman. Ikaw masaya ka sa pakiramdam mo ganyan ka? Ano iniisip mo? Si Ate Maylin? Hindi naman. Piliin mo na lang. Sino pipiliin mo? Si Maylin ako. Ikaw. Ito guys, itong reaksyon ni Ate Clarissa ito. Normal po ito. Normal po ito sa reaksyon ng isang girlfriend na nagseselos. At sa mga narinig niya ngayon, yung narinig niya sa 3M na nangyari nung araw na yon sa birthday ni Ka-Business, ay talaga namang kahit sino siguro ay magsiselos. Lalo na nga't yun, wala pa rin namang kumpirmasyon kay Ate Maylin kung anong totoo ba talaga nangyari. At ito nga si Kuya Bong ay hindi naman magsabi ng diretso. Dahil alam naman natin ang katangian nito si Kuya Bong na napakakaunti lagi na sinasabi nito. Kumbaga, hindi siya marunong magpaliwanag ng ayos. Kaya ito yung normal na reaksyon ni Ate Clarissa. Kahit naman siguro sino, ganito yung magiging reaksyon. Siyempre ikaw ang pipili ko. May ano lang kasi ko, may... Wala naman talaga. Si Maylin ang yung kakasal. Wala nga, hindi yun. Pero nakita ni nanay, ikaw yung lahat. Hindi lang yun. Paliwanag mo sa akin. Wala naman yun. Bakit nagdaling ka? Dati di ka sabihin ako na. Huwag ka lang makakipigil. Wala nga, ano naman yun eh. Hindi na pwede ka yun kasi kayo nung dati. Narinig niyo guys. Sabi ni Kuya Bong, kamay lang naman eh. Malinaw na yung ginawa niyang paghawak sa kamay ni Ate Maylin ay baliwala lang sa kanya yun. Kumbaga, walang mali siya yun, walang issue yun. Kumbaga, para sa kanya yun, kaibigan kita. Ganun, parang normal lang, normal. Kumbaga, hindi niya alam na may pwedeng hindi magandang pagtingin doon yung ibang taong makakakita sa kanila. Kumbaga, sa kanya wala lang yun. Tuloy natin guys. Kasi mo payag na hawak-hawakan at lalagyan ng ko. Ano sana, hindi ko alam eh. Wala. Hindi kaya ang importante sino yung unang ipakap, siya o ikaw. Siya. Oo nga. Ay, konti nga. Yan ang una. Yun, sa puntong ito guys, ay kalmado na si Ate Clarissa. Kumbaga, kasi ito si Ate Clarissa naniniwala ito sa sinasabi ni Kuya Bong. At ganon din naman tayo. Bagamat kanina, ika nga ni Ka-Business, ay hindi natin alam kung si Kuya Bong ba ang unang yumakap kay Ate Maylin kasi nga may katangian ito na mahilig yumakap. Pero, syempre, ako kabisado ko din ito si Kuya Bong na pag sinabi niyang hindi talaga. Kumbaga, ika nga sa sinasabi nito ay 90% yung totoo. Kaya, ano sabihin niya na si Ate Maylin yung yumakap, ay sigurado yun yung totoo. Sinabi niya na hindi naman niya niyakap si Ate Maylin, yun yung totoo. At nung sinabi niya na yung paghawak niya ng kamay kay Ate Maylin ay wala lang yun. Ay siguradong yun yung totoo para sa kanya. Para sa kanya wala lang talaga yun. At sa pangyayaring ito guys ay idudugtong ko na rin yung pagpunta nito yung si Ate Maylin dito kay Ka-Business para ilinaw yung mga nangyaring issue. After kasi nitong may upload ni Ka-Business itong part 1 ng vlog ay samot-saring negatibong komento ang yun, nag-comment doon sa part 1 ng vlog ni Ka-Business at ng karamihan nga doon ay nabash itong si Ate Maylin. Puro negatibong komento laban dito kay Ate Maylin. At may mga komento nga doon na ika nga below the belt na.
At dahil doon ay naglinaw itong si Ate Maylin. At ito nga, nagpunta nga ito dito kay Kabisnes para ibigay naman yung kanyang side. Eto, tunghayan natin guys. Ate, pasensya na po kayo, ate. Bakit? Kasi napanood ko po kasi yung yung mga comments sa vlog po kagabi. Bakit naman po ganun kasama? Grabe. Dito na natin malilinawan yung totoong nangyari guys. Kumbaga, yung sinasabi ni Kuya Bong na wala lang yon at hindi naman niya niyakap si Ate Maylin. Si Ate Maylin ang yumakap sa kanya. Dito lahat natin malilinawan. Grabe naman po yung mga sinasabi po nila sa akin. Masyado po inapakapakan yung pagkatao ko. Hindi ko kasi matanggap sa sarili ko na ganun tingin nila sa akin. Inapakapakan yung pagkatao ko. Hindi ako naninira na isang relasyon. Ito yung isang aral guys. Siguro bago tayo magbigay ng anumang komento sa isang tao ay mas maganda kung aalamin din natin kung ano yung panig niya, kung ano yung sa loobin niya, kung ano yung totoong nangyari. Kasi nung sa una ay ang side lang ni Kuya Bong at side lang ng 3M yung ating narinig. Bagamat sabi ko nga doon ay kung totoo yung sinasabi ng 3M ay hindi maganda talaga. Hindi maganda yung ginawa ni Ate Maylin. Pero dahil nga hindi pa natin alam yung totoong pangyayari o ang side ni Ate Maylin, ay inintay muna natin na magsalita itong si Ate Maylin bago nga natin ito ginawan ng reaction video. At ituloy po natin. Sa totoo lang, wala akong sinisirang relasyon, tsaka wala akong interest kay Bong. Hindi po yakap yung ginawa ko kay Bong. Sa totoo lang. Ganito lang ginawa ko kay Bong, oh. Good luck, friend. Yan guys. Ganun lang yung ginawa daw ni Ate Maylin kay Kuya Bong. At pinatotohanan naman po yan ni Kuya Bong. Kaya lang siyempre itong si Kuya Bong, hindi nito alam kung paano itakil o paano pag-ibahin yung yakap at yung ganong parang embrace lang naman o kung ano ba yun, kung anong tawag doon, parang akbay lang. Siguro para kay Kuya Bong ay akap na yun. Dahil alam nga natin yung kondisyon ni Kuya Bong. Kaya siguro tayo na yung umunawa. Tayo na yung umunawa doon kay Kuya Bong. Kumbaga para sa kanya yakap na yun. Ituloy natin. Ang kaibigan, pinagpayuhan ko lang si Bong. As in, kaibigan po. Tsaka yung sinasabi na magka-holding hands kami ni Bong, wala pong katotohanan yun. Totoo na nakapatong yung kamay ko, nakaganyan yung kamay ko. Hinawakan ni Bong yung mga dulo ng daliri. Sabi niya, oh, ang dami ng sing-sing. Sabi pa nga ni Bong, ako rin may sing-sing. Ito, bigay sa akin ng mahal ko. Yan guys. Yun yung dahilan kung bakit daw hinawakan ni Kuya Bong ang kamay ni Ate Maylin. At yun naman ay pinatotohanan din ni Kuya Bong. Kumbaga, na-intriga lang siya dun sa mga sing-sing ni Ate Maylin. At sa punto nga ngayon ay pinagmalaki pa niya na siya meron ding sing-sing na galing nga daw sa mahal niya. At ang tinutukoy niyang mahal niya ay walang iba kundi si Ate Clarissa. Kumbaga, makikita natin na talagang walang plano o wala ni katiting na balak itong si Kuya Bong na lokohin ito si Ate Clarissa o magkaroon siya ng affair sa ibang babae. Kaya yun, para doon sa mga nag-comment, siguro palawakan muna natin yung ating kaisipan bago tayo magbigay ng mga negatibong komento at hindi magandang kuro-kuro. Kaya sabi ko, bago ko nireaksyonan itong video na to, ay talagang inintay ko muna na magbigay ng panig itong si Ate Maylin para mas matakil natin ang lahat ang mga pangyayari.
At yun, hindi din naman natin masisi yung 3M sa kanilang ginawa dahil yun yung nakita nila eh. Yun yung nakita nila, ipinaabot nila kay Mrs. Ka-Business at hindi naman nila plano dito na sirain din o manira ng kahit sino. Kundi ang layunin nila dito ay maagapan kung meron mang maling nangyayari. Kaya nga kay Mrs. Ka-Business nila agad sinabi para si Mrs. Ka-Business mismo yung manita dito kay Kuya Bong at kay Ate Mylene. At maging yung 3M ay hindi naman nila ipinagkalat kung kani-kanino. At yun nga, hindi naman sana mabubuksan itong issue na ito kung hindi nagsabi itong si Kuya Bong dito kay Ate Clarissa at kung hindi din nabanggit nitong si Ate Clarissa dito sa vlog na nagsorry nga sa kanya si Kuya Bong. At yun nga, sabi ko, siguro kaya nagsorry ito si Kuya Bong ay dahil nga napagsabihan siya ni Mrs. Ka-Business. At siguro nung mapagsabihan siya ni Mrs. Ka-Business ay naisip niya na mali pala yung ginawa niya. Kumbaga habang nangyayari yon, habang ginagawa niya yun, hindi niya alam na mali. Pero nung mapagsabihan nga siya ni Mrs. Ka-Business ay doon lang niya na-realize na mali pala yung ginagawa niya o yung ginawa niya. Mali pala yung lumapit at entertain siya ng ganon dito kay Ate Mylene. At yun yung dahilan kung bakit nagsorry siya dito kay Ate Clarissa. Dahil feeling niya ay nagkamali siya. Kumbaga nag-guilty siya. At na isang magandang katangian yun para kay Kuya Bong. Believe ako doon kay Kuya Bong. Dahil yun nga, sabi nga ni Ate Clarissa, ang banggit daw ni Kuya Bong, kisa malaman pa sa iba o malaman pa kay Mrs. Ka-Business si Ate Clarissa, ay siya na yung una nagsabi. Dahil yun nga, para sa kanya naman ay wala lang yun. Hindi issue yun. At yung doon sa sinasabi naman na pagbibiro na hahawakan yung daddy ni Ate Mylene ay kahit kay Ate Mylene hindi naging big deal yun dahil binanggit naman niya na si Kuya Bong ay nandun sa kabilang side ng table, sa dulong side ng table. Andito siya sa kabila, andun si Kuya Bong sa kabila. Kumbaga malayo, hindi siya kayang abutin ni Kuya Bong. Pero na lang siguro kung dukwangin talaga siya ni Kuya Bong. Kaya hindi na niya ganong pinansin yan. Baga si Kuya Bong kasi mahilig talaga magbiro na ng mga ganong na yun nga, pinagsasabihan nila ka-business na iwasan yung ganong biro. At hindi talaga maganda yan. Kay Kuya Bong kasi parang wala yun eh. Kasi nga si Kuya Bong ay sabihin na natin isip bata. Kumbaga hindi katulad natin ang kanyang pag-iisip. Kumbaga hindi pa niya kayang ipake kung ano yung tama at mali. Kumbaga kailangan pa talaga niya ng higit pang gabay. At yun, paano guys? Hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy niyong pagsuporta at panonood sa aking mga video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan ay maki-pindot na po na subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming thank you po and God bless po sa inyo lahat. Paano po? Hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit pa paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official.
suportahan po natin para kahit papaano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa ano, pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business yan.